Upang Ilonggo, please subscribe and like and share. Lang lang din ako. Meron kasi tayong nakita na sabi daw merong 8 millions na susugod daw sa Malacanang. Anong masasabi mo doon, Idol? Eh, nakita ko dyan nung nakaraan, pinuntahan ko. Hindi nga umabot na 800 8 million pa. Hello, bakit hanggang ngayon nandyan pa rin kayo? Ba't di ako sumusugod? Kailan nyo hintayin yung 8 million nyo? Kailan nyo hintayin yun? Dapat wag nyo hintayin yung 8 million, sugod na. Diba? Kung kaya nyo pa naman sumugod diba? Akala nyo ba kaya nyo? Akala nyo ba kayo lang pwedeng humarang sa kami rin, mas marami kami kaya sa inyo. Ayun. So anong masasabi mo dyan, Idol, na yung ginagawa nilang paninira ngayon kay PBB? Ano po ang idea nyo dyan? Ang idea ko kasi ito yan, no? Lahat ng paninira nilang yan, parang inuunahan nila yung lahat ng bagay para palabas nila sila yung malinis. Pero ito, alam naman nila na mabubura na sila sa mundo ng politika. Ang Duterte. Ayun ang ano. Dahil una-una, nagsisilabasan mga katarantaduhan nilang pinagagawa sa Pilipinas. Imagine mo yung droga sa Pilipinas, kung anong ginawa nila. Remember, nung pagkaupo ni Abalos, ni Secretary, ang DILG Secretary, kung anong ginawa niya, pinagtatanggal niya ang mga 50 generals na yun, generals, no? Kasi nakita nila kung paano nag-proliferate yung droga sa buong Pilipinas. Nagkanya-kanya area sila, nagkaaway-away pa dahil nagkasuwapangan. Gusto, akin to area, mas malakas to. Gusto, hindi, yun. Yung maliit, ayoko nito, maliit yan. Walang ganong kikitain dyan. Ganun nangyari sa mga dyan. Kaya sila natanggal at nakasuhan. Pero yung time ni Duterte, mayroon pa siya nalamang matrix, peke naman. Dito sa panahon ng administrasyon ni President Marcos, hindi na kailangan maglabas ng matrix o ng mga pangalan kung sino-sino. Hulihin o kaya demanda, ganun ginagawa. Kasuhan, ganun ginagawa, di ba? Hindi na kailangan magpayabang sa tao na eto yung tapos wala naman pala, walang follow up. O ano nangyari? Ano nangyari sa matrix ni Duterte? Sinasabi ang dami na mga pangalan naka-involve. Kahit patay na, nandun pa rin na hindi naman involved. Papan makasagot kung patay na, di ba? Ang galing ng taktika nila, no? Niloloko lang ang tao. Niloloko ang tao. Ang binabanggit nila, patay na. O iba patay na eh. Iba, walang kaalam-alam na nasa Matrix. Pati nga daw si Espinido, dinawit nila. Diba? Dinawit nila sa Espinido. Kaya sa Espinido, ngayon naman nagdaldal. Kung ano yung totoong nangyari sa droga na yun. So, good job, Espinido. Ayan. So, Idol, ano naman po ang masasabi mo sa ating mahal na Pangulo ngayon sa ginagawa niya sa bansa natin? Siyempre overwhelmed din naman ako. Bilang isang loyalista tulog po ako, no? Since sa tatay niya, kay former President Ferdinand E. Marcos Sr., tagang loyalista na ako. Kasama na ako sa mga rally noon. So, ang masasabi ko kay Bongbong Marcos ay tingin ko mas mahigitan niya ang ginawa ng tatay niya, pero marami pang bagay na mangyayari. Hindi ko naman sinusugal ng higitan niyang tatay niya o something, pero sa nakikita ko lang. No? Kasi ang ganda ng programang ginagawa niya, especially sa ating mga bayan around nationwide. Yung mga proyekto niya na mga pang-ayuda, yung mga pang-assistance, especially itong presidential assistance for families, farmers and fisher folks, no, na taga namang nationwide, iniikot ng mga ating bayan, no, at namimigay ng tulong, ng ayuda, ng assistance sa ating mga farmers, especially yan sa kanila, no. Tapos may AKAP, may AIX, marami, at saka meron especially yung Bagong Pilipinas Servisyo Fair, yan. Nakasama po tayo dyan, pati sa may FAP, no, nakasama tayo sa pagpunta sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Last time na nakasama ko sa BPSF ay dun sa Tawi-Tawi, no? Which is tagan na pala yung lugar at pero sa totoo lang yung lugar, yung bayan na yun mayaman, actually mayaman siya, pero syempre kailangan pa rin naman i-develop para yung mga tao mas mapakinabangan nila yung kanilang kalikasan doon, yung natural resources nila. So, yun ang kailangan nila eh. Kaya pala naiinggit sila, Idol, kasi maganda pala talaga ang nagagawa ni BBM sa bansa natin, ano? Sobrang maganda kasi talagang ang tulong ay binibigay at ibinababa sa tao mismo. Sa mga ating mga kababayan mismo. Hindi yung bigay mo doon pero yung pinagbigyan
isang guhit na lang binigay. yung 90% nawala na. O sad to say, madalas mawala pa natin na. Walang papakinabangan. Ayun. Diba? So, anong masasabi mo naman dyan ngayon, Idol? Sa mga nagrarally dyan ng mga Kojik, unang-unang gawin nila dapat, ipag-prayer nila ang kaisipan ng kanilang pinuno na si Pastor Kibuloy na mag-make up his mind na lumitaw na. Kung talagang walang kasalanan, di ba, mapatunayan niya katawad ni Lea de Lima. Si Lea de Lima, nung inasunto siya, kinasuhan, nakulong, hindi siya nagtago. Actually, nung mga time na yun, kahit pwede mo siya magtago, pero hindi niya ginawa kasi sabi niya sa sarili niya, hindi ako magtatago, aalis dahil wala akong kasalanan. Pinaglaban niya. May mga time pa, di ba gusto siyang patayin sa loob ng selda? Diba? May hostage taking pa nangyari, di ba? Alam naman natin kung sino gumawa noon, di ba? Siyempre, yung administrasyon ng panahon na yun. Kay de Lima. At nakita mo natin ang si Tigonio noon, bago pa makulong si Lea de Lima, bago pa makasuhan, lagi niya sinasabi, nagpumwesto siyang gano'n, ibig sabihin patayin pa eh. Hindi nga niya nagpatay dahil aborted yung unsuccessful yung pagpatay kay Lea de Lima, yung di ba yung nangyaring hostage taking. So doon pa lang dapat ay pag-pray nila na mabigyan ng liwanag kaisipan ng kanilang Pastor Kibuloy dahil sila ang kanilang pinuno na sinasamba. Dinaig pa nila hindi nila sinasamba si Jesus Christ, si Pastor Kibuloy. Kasi di ba totoo naman Pastor Abuloy siya eh. Naayaan niya mamalimos sa kanyang mga Imagine mo yun. Bibigyan mo yung tao yung mga sumasampalataya sa iyo na mga tao mo na membro mo na mamalimos. Ginawa mo silang mga ulubi tsaka alila. Alila, ginawa nila alila. Kawawa naman, hindi mataon ganoon. Ang ginagawa mo para sa yung kasali kapaanan, hindi sa apanan ng mga inyong membro. So ito kaya sa kay Boloy, limitaw ka na, hindi na kami galit, basta makulong ka lang. So Idol, ano naman ang masasabi mo doon na ngayon si VP Sara Duterte ay talagang sumabi na kay Kibuloy? Paano, di ba? Alam naman natin, pareho silang sa taga Davao. Siyempre ang projection ng Duterte, simpleng buhay, masayang buhay, pero kahit simple, walang kayamanan. Hindi totoo yun. Ang tingin ko dyan talaga, actually naano ko na to natapi ko na sa aking sa aking TikTok, no? Hindi yun totoo. Simpleng buhay, hindi yun totoo. Ang yaman-yaman ng mga Duterte, doon na nga lang sa mga project nila nung mayor sa Sara, ang lalaka ng CF, 400 million. During the term ng kanyang tatay, 400 million mga nila, no? Yung kapalit niya, 51 billion kagad, from 1 billion or 2 billion to 51 billion. O saan napunta yung billion na yun? Diba? Si Kibuloy, ang tingin ko dyan is dami ng mga Duterte. Yung kayamanan ng Duterte na kinananao nila from droga at sa gobyerno at sa kung namang katarantuang pinagagawa na mga kanilang mga negosyo, pasok yung kay Kibuloy. Ano ang tingin ko lang sa aking opinion kasi malikot ang isip ko eh. Para hindi tawag dito, hindi ma-question. Lifestyle. Hindi ma-question sa lifestyle kasi ang simbahan naman o kaya mga religious group naman, wala po yung tax yan. Hindi kini-question kung gano'ng kalaki man ang pera niyan. Lifestyle kasi kaya si Kibuloy nung sabi niya bago siya magtago, doon niya ginagawa niyang caretaker o tagapagpangalaga ng kanyang ng Kojik business. Kojik business. Bakit si Duterte? Bakit hindi yung kanyang mga ministro? Kasi pera ni Duterte nandoon eh. Ayaw naman lang makakuha ng iba yung pera, kaya si Duterte ang mamamahala after mo wala na. Ganun na kasimple, no? Wala naman siguro religious group na gagawa nun. Siyempre dapat sa kongregasyon nila mapupunta ang pera. Hindi kay si Duterte mamamara sa kanang kamay niya o sa kakaanak niya. Bakit si Duterte hindi man Kojik member? Bakit ganon? Yun ang isipin nyo, no? Pati si Minay. Seminay? Wala naman. Ang saya sa Seminay sa mga naniniwalang idiot.
Thank you. Thank you, Idol. Maraming salamat, Idol. Ano? Salamat.